The Mysterious Intern. Kabanata 72. Okay. Nabigla at kinabahan si Martin Wei, at hindi sinasadyang tumingin kay Green. Bakit po sigurado si Mr. Green? Pareho ring tumingin kay Green si Professor Walton na may pag-aalinlangan. Hindi niya matanggap na hindi kayang tapusin ni Brian Ye ang operasyon ngayon. Bakit ba parang ganap na sigurado si Mr. Green? Dahil labis ang pagkainggit ni Mr. Green, mula sa kanyang sarili ay mas gugustuhin pa niyang mabigo si Dr. Brian Ye sa operasyon kesa magtagumpay. Mr. Wei, hindi po ako mangangahas na hindi maging magalang kay Mrs. Wei. Sinasabi ko lang po ang totoo batay sa aking pag-iisip. Sana po ay maintindihan ninyo. Nang marinig ni Green ang tanong ni Martin Wei, bigla siyang napabalik sa katinoan at napagtanto na baka siya ay nagmukhang bastos dahil sa biglaan niyang pagsasalita. Mabilis na kumalat ang malamig na pawis sa kanyang noo, ngunit mabilis rin siyang nakapag-react. May bahid ng pagpapasensya at paghingi ng paumanhin siya habang nagpapaliwanag kay Martin Wei. Talagang sa tingin ninyo po, imposibleng matapos ni Dr. Ye ang operasyon. Dahil nakatingin lang si Green sa operating room kanina at nasa pagitan pa sila ni Professor Walton, hindi napansin ni Martin Wei ang ekspresyon sa mukha ni Green. Kaya naman tinanggap niya ang paliwanag nito at hindi na inisip pa ang biglaan niyang pagsasalita, ngunit makikita sa mukha niya ang bahid ng kawalan ng kagustuhan na tanggapin ang sinabi. Oo, sa totoo lang po hindi ko rin akalain na matatapos ni Dr. Ye ang operasyon. Kahit na napakagaling niya sa kanyang trabaho, napakahirap po ng operasyong ito. Tumango si Green. Habang nagsasalita, muli niyang ibinalik ang tingin kay Brian na nasa loob ng operating room, at muli namang naging matatag ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Oo nga, imposible talaga. Hindi kayang tapusin ito ng sinumang doktor. Sa isip-isip ni Green ay napabuntong hininga siya. Professor Walton, ano po ang inyong masasabi? Hindi pa rin makapaniwala at gustong umasa si Martin Wei, kaya naman ibinalik niya ang pansin kay Walton. Siguro naman po ay tama si Green. Napakahirap po ng operasyon. Hindi rin po ako masyadong umaasa na matatapos ito. Nag-alinlangan man si Walton, ngunit tumango siya at umiling. Bagamat ang kasanayan sa operasyon ni Dr. Brian ay labis na nagpagulat at nagpahanga sa kanya, tama rin naman ang sinabi ni Green na napakahirap ng operasyong ito. Hindi pa man natin alam kung umabot na sa antas ni Dr. Z ang kakayahan ni Brian sa operasyon, kahit na makarating pa siya doon, baka hindi pa rin niya matapos ang ganitong kahirap na operasyon. Huhuho. Nang marinig ang sinabi ni Professor Walton, hindi napigilan ni Martin Wei na makadama ng malalim na pagkabigo. Ang mga mata niya ay namutla at puno ng kalungkutan. Noong una pa lamang, nang makita niya ang husay at galing ni Brian sa operasyon, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na baka makalikha ng himala ang doktor. Ngunit nang marinig niya ang mga sinabi ni Walton at Green, parang biglang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang pag-asa at mabilis itong nawala. Anak, ano bang pinag-uusapan ninyo dyan? Lumingon si matandang Wei at tinanaw si Martin Wei. Wala naman po, Papa. Nagkukwentuhan lang po kami. Sabi po ni Professor Walton, magaling naman pong doktor si Dr. Brian Ye. Hindi sinabi ni Martin Wei kaagad ang tunay na sinabi ni Walton. Sa halip ay binanggit na lang niya ang magandang komento tungkol sa kakayahan ni Dr. Ye. Talagang magaling nga. Kahit ako itong hindi marunong sa medisina ay nakikita kong magaling talaga si Dr. Ye. Baka naman po may pag-asa pa ang inyong ina. Hindi na iniisip pa ni matandang Wei ang ibang bagay. Tumingin siya sa operating room kung saan naroon si Brian, at makikita sa kanyang mga mata ang kasiglahan at pag-asa. Nang makita ni Martin Wei ang kasiglahang makikita sa mukha ng kanyang ama, binuksan niya ang bibig para magsalita, ngunit bigla siyang natigilan at hindi na lamang nagsalita. Hayaan na muna nating magkaroon ng pag-asa ang ama. Parang sinasabi niya sa sarili, kaibigan, sana makalikha ka ng himala. Kung matatapos mo talaga itong operasyon, susuklian ko ng husto ang tulong mong ibibigay. Muli siyang tumingin kay Brian sa loob ng operating room na may magkakaibang emosyon sa mga mata, at tahimik na nagsalita sa kanyang isip. Bagamat handa na si Brian bago pa man magsimula ang operasyon at inaasahan na niya na magiging komplikado ito, hindi pa rin niya inakala na ganito kalala at kahirap ang operasyon para kay Mrs. Wei. Sa kabutihang palad, mas malakas na ngayon si Brian kumpara noong ilang buwan pa lamang ang nakalipas. Sa mga buwang siya ay nag-ensayo at nag-aral ng mabuti, hindi lamang siya naging mas mahusay sa pagkontrol ng kanyang lakas at enerhiya kundi nadagdagan pa ang tibay ng kanyang katawan at pag-iisip. Sa kabila ng pagiging mas komplikado ng sitwasyon kaysa sa inaasahan, hindi nabulag si Brian sa pagkabalisa.
Pinanatili niyang kalmado ang sarili at unti-unting tinutukan ang operasyon, nangangako sa sarili na gagawin niya ang lahat para maayos ang sugat ni Mrs. Wei. Plak! Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas ay natapos na ni Brian ang pinakamahirap na bahagi ng operasyon ng pag-aayos ng sugat ni Mrs. Wei. Ibinaba ang kanyang kamay at inilapag ang gunting na hawak. Ha! Sa sandaling mabitawan niya ang gunting, maluwag na huminga si Brian. Habang siya ay humihinga ng malalim, bigla siyang nanghihina at muntik ng mabuwal. Sa kasamaang palad, mabilis siyang nakareaksyon at nagawang makatayo pa rin. Napakasikip at napakahirap ng operasyong ito. Hindi na nakakagulat na hindi umaasa si matandang Walton na matatapos ito. Kung hindi siya sanay sa pag-eehersisyo at pagpapalakas ng katawan, at kung hindi siya may espesyal na lakas at tibay kumpara sa ibang tao, siguradong hindi niya matatapos ang operasyong ito. Matapos huminga ng malalim at makahinga ng maluwag, biglang naramdaman ni Brian ang panghihina ng kanyang katawan at panandaliang pagkahilo. Hindi niya napigilan na mapasinghap sa gulat. Sinabi nga ni Tito Ken na siya ay isang bihasang mandirigma at may lakas na hindi matutumbasan ng karaniwang tao. Maaari siyang tumayo at gumana ng ilang araw nang hindi natutulog at hindi napapagod. Ngunit sa haba at kahirap ng operasyong ginawa niya para kay Mrs. Wei, naubos talaga ang kanyang lakas at enerhiya. Mula dito ay makikita kung gaano kahirap at kabigat ng trabahong kanyang ginawa. Mahigit isang oras. Mahigit isang oras din niyang tinutukan ang pag-aayos ng sugat ni Mrs. Wei. Hindi na nakakagulat na naubos ang kanyang lakas. Matapos huminga ng maluwag at mapahinga ng kaunti, tumingin si Brian sa orasan na nasa malapit. Muli siyang napasinghap ng gulat nang makita kung gaano katagal na niya itong ginagawa. Tulad ng iniisip ni Professor Walton, napakahirap ng operasyong kailangang sabay na gumagana ang kamay, mata, at isip ng doktor. Bawat segundo ng operasyon ay nangangailangan ng malaking lakas at pag-iisip, at kailangang laging handa at mabilis mag-isip. Talagang napakalaki ng gastos ng enerhiya dito. Kung nagtagal pa ng ilang minuto, kahit pa siya ay may espesyal na lakas at tibay, siguradong hindi na niya kayang makatayo pa at mahuhulog na siya sa sahig ng operating room. Baka hindi na niya matapos ang operasyon. Ngunit sa kasamaang palad at kabutihang palad, natapos na rin ang operasyon. Matapos ang ilang segundo, ibinalik ni Dr. Brian ang tingin kay Mrs. Wei na may ngiti ng kaginhawaan sa kanyang mukha. Ang pinakamahirap na bahagi ng operasyon ay natapos na. Para sa kanya, madali na lamang ang mga susunod na hakbang. Okay ka lang ba? Bahagya namang nanginig ang katawan ni Brian Ye. Hindi ito napansin ng iba, ngunit si Dr. Allison Zhao na nakatayo sa kabilang panig niya, laging nakatuon ang pansin sa kanya, at handang tumulong sa anumang susunod na hakbang ay agad itong napansin. Nang makita niya ang pagod na makikita sa mukha ni Brian, hindi napigilan na ipakita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Mabuti naman ako. Tayo'y magpatuloy na lang sa natitirang bahagi ng operasyon. Naramdaman ni Brian ang pag-aalala sa mga mata ni Allison, kaya naman bahagya siyang ngumiti bilang pasasalamat. Pagkatapos ay kinuha niya muli ang surgical forceps na nasa tabi at sinimulan na ang susunod na hakbang. Hindi na kasing kahirap at kasing kritikal ng una ang mga susunod na proseso. Hindi na rin kailangang panatilihing sabay na gumagana ang kamay, mata, at isip, at hindi na kailangang gumalaw ng kasing bilis noon. Bumagal din ang bilis ni Brian sa operasyon bagamat totoo rin na kahit na gusto niyang panatilihin ang bilis noon, hindi na niya magagawa ngayon dahil sa kalagayan ng kanyang katawan. Nang makitang maayos naman talaga si Dr. Brian at sinimulan na niyang ipagpatuloy ang operasyon, napahinga ng maluwag si Dr. Allison. Ibinalik niya ang pansin sa trabaho, nagpatuloy bilang assistant, at tinulungan si Brian na tapusin ang natitirang bahagi ng operasyon. Professor Walton, bakit biglang bumagal ang kanyang bilis? Nang makitang bumagal muli si Brian, hindi napigilan ni Martin Wei na mag-alala muli at tumingin kay Professor Walton. Dahil natapos na niya ang pinakamahirap na bahagi ng operasyon. Nanginginig ang boses ni Walton habang nagsasalita. Ang batang doktor na pangalan ay Brian Ye na kaya niyang manatiling matatag at gumana sa mataas na intensity ng operasyon sa mahigit isang oras. Tunay nga bang natapos niya ito? Tumingin si Professor Walton kay Brian sa loob ng operating room, at makikita sa kanyang mga mata ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Parang isang bagyo ang nagdulot ng kaguluhan sa kanyang puso at isip. Bagamat alam niyang nakalikha ng himala si Brian at natapos na ang operasyon noong sandaling ibinaban nito ang gunting, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito sa kanyang isip. Napakalaki ng epekto nito sa kanya. Hindi ito maaaring mangyari. Hindi talaga dapat matapos ang ganitong operasyon.
Ang ganitong uri ng operasyon na sumusubok sa hangganan ng kakayahan ng tao ay hindi madaling tuparin kahit ng mga karaniwang doktor kahit ilang minuto pa lang ay napapagod na sila. Kahit na sila ay mga nangungunang doktor sa mundo, paano naman kayang makayanan ng batang ito ang mahigit 1 oras? Isang robot ba siya? Professor Walton, ano po ulit ang sinasabi ninyo? Akala ni Martin Wei ay nagkamali siya ng narinig. Kung tama ang aking hula, ang operasyong ito malamang na matagumpay. Sa wakas ay nakabawi na rin si Professor Walton mula sa matinding pagkabigla. Makikita sa kanyang mukha ang magkakaibang emosyon habang siya ay nagsasalita. Professor Walton, totoo po ba yun? Parang binagsakan ng langit si Martin Wei sa napakalaking kasiyahan at sorpresa. Matapos ang ilang segundo ay napatayo siya at ipinakita ang hindi makapaniwalang ekspresyon, habang nanginginig din ang kanyang boses. Hindi pa ako ganap na sigurado, ngunit mataas ang tsansa na magtagumpay ito, Martin. Huwag kang mag-alala, malapit na nating malaman ang resulta. Tumingin si Walton kay Martin na puno ng sorpresa. Para hindi siya masyadong umasa at mapahiya kung sakaling hindi matagumpay, hindi pa rin niya sinabi ng diretso at tiyak ang mga salita. Matapos magsalita, ibinalik ni Walton ang tingin sa operating room at kay Brian. Malalim na pagkabigla pa rin ang makikita sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito ay naiintindihan na niya kung bakit napakataas ng pagpapahalaga sa kanya nina Dr. Bell at din Charles Carlos, at kung bakit sila humahanga sa kanya. Hindi pala sila nagbibiro o nagpapakumbaba lang dahil siya ang lokal na doktor na tagapag-host. Totoo namang kahanga-hanga si Brian. Ngayon ay gusto na rin niyang purihin si Brian mula sa kanyang puso. Ang kasanayan ni Brian sa operasyon ay talagang karapat-dapat sa papuri ng bawat doktor. Ang plano ng operasyon na lampas sa karaniwang pag-iisip, ang napakahusay na teknolohiya, ang kalmadong pag-iisip, ang mabilis at tumpak na mga galaw na sumusubok sa hangganan ng kakayahan ng tao. Bukod pa rito ay mayroon pa siyang lakas at tibay na lampas sa karaniwang tao. Ang alinman sa mga ito ay sapat na para purihin ng buong mundo, ngunit ang doktor na pangalan ay Brian Ye ay pinagsama-sama ang lahat ng ito sa kanyang sarili. Hindi na nakakagulat na may tapang siyang sabihin ang ganitong mga salita, ang aking kasanayan ang garantiya ng tagumpay ng operasyon. Ngayon niya napagtanto na hindi ito pagmamayabang kundi ganap na kumpiyansa batay sa kanyang napakahusay na kakayahan. Alam ni Walton na kahit pa hindi ganap na matagumpay ang pangwakas na resulta ng operasyon, hindi siya mapapahiya sa kanyang pagbisita sa China at sa operasyong ito. Siya, isang sikat at kilalang nangungunang doktor sa mundo, ay ganap ng napahanga at nadakip ng husay ni Brian sa operasyon. Nang marinig ang mga salita ni Walton, napakalma rin ng kaunti si Martin Wei mula sa matinding kasiyahan at pagkabigla. Napagtanto niyang hindi pa rin tapos ang operasyon, kaya naman pinigilan niya ang kanyang emosyon. Ika-4, may problema ba? Tumingin si matandang Wei kay Martin na may pag-asa sa mga mata. Wala po, Papa. Sabi po ni Professor Walton, maayos naman po ang takbo ng operasyon hanggang ngayon. Pinigilan ni Martin ang kanyang kasiyahan at nagsalita sa kanyang ama pati na rin kina Jason Wei at iba pang kapatid ng kasing tahimik at kalmado niya. Para hindi masyadong umasa ang kanyang ama at hindi siya masaktan kung sakaling hindi matagumpay, hindi niya sinabi ang bahaging maaaring magtagumpay ang operasyon. Wala namang problema. Mabuti naman. Mabuting balita yun. Tumango si matandang Wei na puno ng kasiglahan sa mukha. Bagamat hindi lahat ng detalye ay sinabi ni Martin sa kanya, sapat na ang mga salita nito para makaramdam siya ng kagalakan at kasiyahan matapos ang ilang oras na pag-aalala. Sa huling sandali na ito, bata, huwag mo akong bibiguin. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang ama, lumabas din ang bahid ng kagalakan sa mukha ni Martin. Ibinalik niya ang tingin kay Brian at tahimik na nagdasal sa kanyang isip. Bagamat patuloy siyang binabalaan ng kanyang isip na hindi pa tapos ang operasyon at hindi dapat masyadong umasa dahil mas malaki ang pagkabigo kung mas mataas ang pag-asa, hindi niya mapigilan ang sarili na mangarap at umasa. Lumakas muli ang pag-asa sa kanyang puso, at makikita sa kanyang mga mata ang damdaming pag-aasam habang kanyang binibigyang pansin ang operating room. Plak! Sa wakas, nang maramdaman ni Martin na hindi na niya kayang tiisin pa ang kaba at pag-aasam, at parang mapuputol na ang kanyang hininga sa pagkabigla, natapos na rin ni Brian sa loob ng operating room ang huling hakbang ng operasyon. Pinutol niya ang tahi sa sugat at inilapag ang gunting. Pinaghirapan natin yan lahat. Matapos ibaba ang operating lamp at ipahayag na tapos na ang operasyon, malalim na huminga ng maluwag si Brian Ye at yumuko ng bahagya bilang pasasalamat sa lahat na nasa loob ng operating room. Hindi naman po kami napagod, ikaw po Dr. Ye ang talagang nagpagod ng husto. Agad na sumagot ang mga doktor sa kanya.
Kung ibang doktor ang sasabihin, pinaghirapan ninyo, maaari nilang tanggapin, ngunit kung si Dr. Ye ang nagsabi nito, nahihiya sila. Dahil sa buong operasyon, hindi sila nakatulong ng malaki maliban na lang kay Dr. Zhang na nagsagawa ng anesthesia, halos walang isa sa mga kasapi ng pangkat ang kailangang gumawa ng mahalagang gawain. Tanging mga maliit na gawain lamang ang kanilang natulong kay Brian. Ang mga pangunahing hakbang ng operasyon ay halos ginawa niya ng mag-isa. Kahit ang tulong ni Dr. Allison Zhao ay napakaliit lamang. Sige na, tapos na ang operasyon. Magpahinga na kayo lahat. Dr. Zhao, ibibigay ko na sa inyo ang pag-aalaga at rehabilitasyon ng pasyente. Ngumiti si Brian at hindi na ipinagpatuloy ang pagiging magalang. Tumingin siya kay Allison na may bahid ng pag-iingat at pagtitiwala, pagkatapos ay naghanda ng umalis ng operating room. Gagawin ko po yun. Tumanggo si Allison. Pumunta ka na at magpahinga ng mabuti. Nang makita ang pawis sa noo ni Brian at ang pagod na makikita sa kanyang mga mata, nag-aalangan man si Allison ngunit nagsalita pa rin siya. Tumango si Brian at hindi na nagsalita pa. Lumiko siya at naglakad patungo sa pintuan ng operating room. Talagang kailangan na niyang magpahinga kaya pa niyang tiisin ang panghihina ng katawan, ngunit ubos na ang kanyang lakas ng isip at sobra na siyang pagod. Nagtagumpay siya. Ang batang doktor na may pangalang Brian Ye ay talagang nagtagumpay. Talagang natapos niya ang operasyong akala nating imposibleng matapos. Sa labas ng operating room, tumingin si Professor Walton kay Brian na ibinaba ang operating lamp para ipahayag na tapos na ang operasyon. Habang nakikita niya itong nagpapasalamat at nagdiwang kasama ang kanyang pangkat, napakalaki ng pagkabigla na makikita sa kanyang mukha. Bagamat alam na niyang matagumpay natapos ni Brian ang operasyon noong makita niyang bumagal ito, nang makita niya ng personal na natapos na ito at marinig na inihayag ni Brian ang tagumpay, hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang emosyon at nanatili pa rin siyang labis na nagulat. Ang pinsala sa mahalagang bahagi ng lumbar spine, na puno ng mga nerve bundle. Sa buong operasyon, anumang maliit na pagkakamali ay maaaring direktang humantong sa kamatayan ng pasyente. Ngunit ang batang ito na pangalan ay Brian Ye ay talagang nakaya itong tapusin. Papa, matagumpay ang operasyon. Noong tapusin ni Brian ang huling hakbang at ibinaba ang gunting, parang tumalo ng puso ni Martin Wei hanggang sa kanyang lalamunan. Alam niya na baka tapos na, ngunit hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Hindi ba't kahit si Professor Walton ay hindi sigurado noon? Paano naman kayang magawa ng batang doktor mula sa China ang operasyong akala nila ay imposibleng matapos? Ulit-ulit niyang ikinurap ang mga mata hanggang sa makita niyang tumalikod na si Brian at umaalis na ng operating room. Doon niya lamang ganap na napagtanto na totoo nga ang hindi makapaniwalang pangyayari, matagumpay nga ang operasyon ng kanyang ina. Habang siya ay napupuno ng labis na kasiyahan, agad niyang ibinalik ang tingin sa kanyang ama na nasa tabi niya. Tagumpay! Tagumpay na! Kahit si matandang Wei ay hindi pa rin makapaniwala. Sa kanyang mga mata na matagal nang hindi umiiyak, namuo na ang mga luha ng kagalakan at kaluwagan. Bahagya siyang nanginig habang matitig na nakatingin sa operating room, paulit-ulit na nagsasabi ng parehong salita. Si Jason Wei at ang iba pang miyembro ng pamilyang Wei ay lahat ay nagpakita ng labis na kasiglahang ekspresyon. Napakahalaga ng tagumpay ng operasyong ito para sa kanila. Bagamat ang mga magkakapatid ay mayroon ng sariling tagumpay sa kanilang mga larangan, ang pinakamahalaga pa rin sa kanilang pamilya ay si matandang Wei na siyang pundasyon ng kanilang pamilya. Hanggang sa siya ay buhay at matatag, makakapagpatuloy ang pamilyang Wei sa kanilang katayuan sa China. Kung mangyari pa ang anumang masama sa kanilang ina, hindi nila alam kung paano haharapin ng kanilang ama ang sakit na mararamdaman. Kahit na hindi gagawa ng anumang bagay na makakasama sa kanyang sarili para sa kanilang mga anak, tiyak na liliit ang lakas at tibay ng kanyang katawan kung siya ay tamaan ng matinding kalungkutan. Nagtagumpay siya. Alam kong hindi niya ako bibiguin. Hindi niya ako kailanman binigo. Labis din ang kasiyahan na makikita sa mukha ni Manuel Zhao, at may bahid pa ng luha sa kanyang mga mata. Sobrang laki ng pressure na kanyang dinana sa operasyong ito, mas malaki pa kaysa sa pampublikong operasyon na isinagawa ni Brian noong nakaraan. Noong una, ang pampublikong operasyon ay nauugnay lamang sa kinabukasan ni Brian. Para sa Beijing 3rd Hospital, kahit na mabigo roon, kaunting pinsala lang sa reputasyon ang mararanasan. Ngunit ang operasyong ito ay may kinalaman sa pag-unlad ng buong Beijing 3rd Hospital. Kung ito ay mabigo, lahat ng mga tagumpay at pag-asa na dinala ni Brian para sa ospital ay mawawala na lang parang bula. Isang salita lamang mula sa pamilyang Wei ay sapat na para mawala ang suporta ng mga opisyal, hindi na lang basta suporta ni Mayor Lin kundi pati na rin ni Mayor ng Yanjing City. Mawawala ang mga pribilehyo at baka pa mapasama pa ang sitwasyon ng ospital.
Hindi niya pinapansin ang kanyang sariling kinabukasan o kung maalis man siya sa kanyang posisyon, ngunit hindi niya kayang pabayaan ang mga kawani ng ospital at ang kinabukasan ng Beijing 3rd Hospital. Habang si Professor Walton ay lubos na nagulat at sina Manuel Zhao at pamilyang Wei ay napupuno ng kasiyahan, si Green naman, na isang intern ay parang nakatayo sa loob ng yelong mula sa ulo hanggang paa, mula sa katawan hanggang puso ay ramdam niya ang sobrang lamig. Ang batang iyon na apelyido ay Ye ay talagang natapos ang imposibleng operasyon. Ang ganitong uri ng operasyon na kailangan ng mataas na lakas at tibay ay napanatili niya mula simula hanggang matapos. Paano kaya ito nangyari? Mahirap na nakakuyom ang mga kamao ni Green habang mapupula ang mga mata at matitig na nakatingin sa operating room. Umaasa siyang makakita ng anumang abnormalidad o marinig ang pagsigaw ng monitor, ngunit hanggang sa umalis si Brian, hanggang sa ilabas ng mga nurse ang katawan ni Mrs. Wei sa ilalim ng pamamahala ni Allison, hindi nagawa ng monitor na magbigay kahit ng kaunting ingay. Hindi, imposible talaga. Paano naman kayang natapos ng batang iyon na apelyido ay Ye ang operasyong ito? Ito ay operasyong akala ng aking guro na hindi makukumpleto kahit sino. Siguradong hindi niya talagang natapos ang operasyon, nagpakita lang siya ng mga galaw para magmukhang magaling at nagkunwari lang. At ang mga tao sa loob ng operating room ay sumasama-sama lang sa kanya para magpanggap. Oo, ganoon talaga yon. Noong muling isara ang pintuan ng operating room at tumahimik na ito, biglang pumasok sa isip ni Green ang isang ideya at nagkaroon siya ng kaunting pag-asa. Tumingin siya kay matandang Wei at sa iba pang miyembro ng pamilya, at halos sabihin na niya ang kanyang iniisip. Sa kasamaang palad, nang makita niya ang kasiglahan sa kanilang mga mukha, ang huling bahagi ng kanyang katwiran ay nagawa pa rin siyang pigilan at hindi na niya ibinulalas ang mga salita. Minsan na siyang nagmukhang bastos kanina, at ngayon naman ay pinakamasaya at pinakamasiglang sandali para kay Mr. Wei at sa kanilang pamilya. Kung sasabihin niya ang mga salitang makakasira ng kanilang kasiyahan, kahit pa may katotohanan ito, hindi sila magiging masaya at baka paisipin nila na may masamang hangarin siya at ayaw niyang gumaling si Mrs. Wei. Hihintayin ko na lang ang 2 araw na pagmamasid sa ICU at tingnan kung paano gumagaling ang matandang Mrs. Wei. Sa oras na iyon, malalaman na nating lahat na peke lang ang ginawa ng batang iyon na apelyido ay Ye. Hirap na nakakuyom ang mga kamao ni Green habang tahimik na nagpasya. Dr. Ye, maraming salamat po. Sa pintuan ng ICU, sina Martin Wei at ang iba pang miyembro ng pamilyang Wei ay nakatingin kay Brian Ye na puno ng pasasalamat. Wala na sa kanilang mukha ang dating pagmamataas, at tanging taos-pusong pasasalamat na lamang ang makikita sa kanilang mga mata. Si matandang Wei ay labis na nagpapasalamat na hindi na makapagsalita. Wala pong anuman. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Malamig ngunit mahinahon na sagot ni Brian. Hindi naman niya talaga gustong makipag-usap sa pamilyang Wei, ngunit bago siya umalis ay nais niyang tingnan muna ang kalagayan ni Mrs. Wei sa ICU. Hindi niya inakala na makikita pa niya sila at mapipigilan siya sa pintuan. Dr. Ye, hindi po namin kilala ang tunay na halaga ninyo noon. Maaari pong nagkasala kami sa inyo sa mga salita namin, sana po ay mapatawad ninyo kami. Naramdaman ni Martin Wei ang malamig na ugali ni Brian, at biglang naalala ang kanilang dating pagdududa at hindi pagtitiwala sa kanya. Lumitaw sa kanyang mga mata ang taos-pusong pagpapasensya habang siya ay taos-pusong humihingi ng paumanhin. Bagamat malakas ang pamilyang Wei at makapangyarihan siya bilang si Martin Wei, hindi naman niya pinapahalagahan ang pagkakasala kay Brian lalo na't ito ang nagligtas sa kanyang ina. Ang utang na loob na ito ay dapat niyang bayaran, at ang pagkilala sa sariling pagkakamali ay palaging nasa ugali niya. Oo nga po, Dr. Ye. Napakasakit po ng loob namin. Akala namin ay masyado kayong bata at mayroon kaming mga pagkiling sa inyo. Humihingi po kami ng paumanhin. Nang makitang nagsalita na si Martin, agad din namang sumunod sina Jason Wei at ang iba pa, na may bahid ng pagpapasensya sa kanilang mga mukha. Hindi nila ginagawa ito dahil sinusubaybayan sila ni matandang Wei kundi dahil galing ito sa kanilang puso. Lubos silang nagpapasalamat kay Brian, at alam nilang hindi maganda ang kanilang ugali sa kanya noon. Mula simula pa lang ay hindi sila naniniwala na makakaya niyang tapusin ang operasyon. Kahit na si Old Wei ang nagpasya na ibigay sa kanya ang pagkakataon, iyon ay dahil wala na silang ibang pagpipilian at kung mabigo siya, plano pa nilang sumbatan siya. Sa kabila ng lahat ng iyon, ginawa ni Brian ang lahat para matapos ang operasyon at gamutin ang kanilang ina, kaya naman hindi nila maiwasang mahiya sa kanilang sarili. Wala pong problema. Huwag na kayong masyadong mag-alala. Sinabi ko na pong trabaho ko lang ito. Nang marinig ang mga salita ng mga ito, bahagya namang lumambot ang ekspresyon ni Brian.
Alam niya ang kanilang naramdaman noon at naiintindihan niya ito, ngunit hindi naman talaga maiiwasang hindi siya maapektuhan. Kaya naman matapos ang operasyon ay ayaw na niyang makita sila at naghanda na siyang umalis. Kahit na mapigilan siya sa pintuan, hindi pa rin niya maiwasang maging malamig sa kanila. Trabaho niya ang magligtas ng buhay, ngunit kanyang sariling desisyon kung makikipag-usap siya o hindi sa pamilyang Wei. Dr. Ye, iniligtas ninyo ang aking ina. Lubos po kaming nagpapasalamat. Kung may kailangan po kayong tulong o anumang bagay na maibibigay namin, sabihin niyo lang po. Gusto po naming maipakita ang aming pasasalamat bilang isang pamilya. Tumingin si Martin kay Brian na puno ng pasasalamat. Matagal na niyang napagpasyahan na kung matagumpay ang operasyon, gagawin niya ang lahat para ipakita ang kanyang pasasalamat. Oo nga po, Dr. Ye. Iniligtas ninyo ang aming ina, iniligtas ninyo ang buong pamilyang Wei. Sabihin niyo lang po kung ano ang kailangan ninyo. Ano man po iyon ay gagawin namin para matupad iyon. Ang iba pang miyembro ng pamilyang Wei ay sabay-sabay din na nagsalita kay Brian. Nang makitang itinuturing ng pamilyang Wei si Brian bilang kanilang tagapagligtas at handang ibigay ang lahat para sa kanya, ang mga tauhan ng ospital at mga tauhang nagbabantay kay Matandang Wei ay puno ng inggit sa mga mata. Ito ay ang pamilyang Wei, si Matandang Wei pa naman ang pinuno nila. Mayroon bang bagay na hindi nila magagawa sa China kapag siya ang nagsalita? Ngayon ay isang salita na lang ang kailangan ni Brian para makamit ang tagumpay sa hinaharap. Napakaswerte naman ni Brian Ye. Hindi basta-basta ang pamilyang Wei. Kung mayroon silang suporta, tiyak na magiging maliwanag ang kinabukasan ni Brian sa China. Si Manuel Zhao na nasa tabi ni Matandang Wei ay nakangiti rin at ikinagagalak niya para kay Brian. Salamat po sa inyong kabutihan, ngunit wala po akong kailangan. Huwag na po kayong gumawa ng ganito. Sinabi ko na pong trabaho ko lang pong gamutin si Mrs. Wei. Umiling si Brian at diretso niyang tinanggihan ang alok ng pamilyang Wei. Bagamat bahagya na niyang binago ang kanyang pagtingin sa kanila dahil sa kanilang paghingi ng paumanhin at pasasalamat, hindi pa rin niya pinili na tanggapin ang kanilang alok tulad ng ginawa niya noon sa pamilyang Tang. Ayaw niyang magkaroon ng mas maraming ugnayan sa pamilyang Wei, at hindi niya kailangan ng anumang uri ng pasasalamat mula sa kanila. Wala siyang kailangan. Tinanggihan ni Brian ang pasasalamat ng pamilyang Wei. Baliw ba si Dr. Ye? Ito ay ang pamilyang Wei. Ito ay isang bihira ng pagkakataong makahingi ng tulong sa kanila. Nang marinig ang mga salita ni Brian, lahat ng tauhan ng ospital ay nagulat at hindi makapaniwala. Lumawak ang kanilang mga mata at ipinakita ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Nagulat din ang lahat ng miyembro ng pamilyang Wei, hindi nila inakala na ganito kadaling tatanggihan ni Brian ang kanilang alok. Kahit pa si Matandang Wei ay hindi mapigil ang magpakita ng pagkabigla sa kanyang mukha. Dr. Ye, dahil po sa team na hangarin ni Mr. Wei at ng iba na pasalamatan kayo, baka naman po, ay pag-isipan niyo pa pong muli. Hindi napigilan ni Dean Manuel Zhao na magsalita at mangumbinsi. Habang siya ay nagsasalita, may mga senyales pa siyang ipinapadala kay Brian para sana ay tanggapin niya ang pagkakataong ito. Kung sa normal na sitwasyon ay hindi niya ito gagawin, ngunit ito ay si Mr. Wei, isang bihira ng pagkakataon. Dean Zhao? Mr. Wei? Salamat po sa inyong kabutihan, ngunit talagang wala pong kailangan akong tulungan. Ngumiti si Brian at nagsalita, bago pa sila makapagsalita pa ay direktang nagsabi na siya, kung wala na po kayong ibang katanungan, mauuna na po akong umalis. Matapos magsalita ay yumuko siya ng bahagya kay Dean Zhao, Matandang Wei, at sa iba pa, pagkatapos ay tumalikod at umalis na. Mr. Wei? Mga kaibigan, paumanhin po sa inyo. Ganyan po talaga si Dr. Ye, medyo matigas ang ulo. Nang makitang talagang umalis na si Brian, natakot si Vice Dean Manuel Zhao na magalit sina Matandang Wei at iba pa, kaya naman mabilis siyang lumingon at humingi ng paumanhin na may bahid ng pagpapasensya. Bagamat bata pa ang doktor na ito, tunay ngang siya ang nangangalaga ng dangal ng mga Chinese doctor. Hindi pinansin ni Matandang Wei ang mga salita ni Manuel Zhao. Sa halip ay tumingin siya sa likuran ni Brian habang ito ay umaalis, at makikita sa kanyang mga mata ang paghanga habang siya ay taos-pusong bumabati. Dangal ng Chinese doctor. Ang lahat na naruroon kabilang na ang buong pamilyang Wei ay hindi maiwasang mapahanga nang marinig ang mga salita ni Matandang Wei. Hindi inaasahan ng sino man na ganito kataas ang pagpapahalaga ni Matandang Wei kay Brian. Matapos mapahanga, nagpakita naman ng pagdududa ang mga miyembro ng pamilyang Wei sa kanilang mga mukha. Bagamat lubos silang nagpapasalamat kay Brian dahil sa pagligtas sa kanilang ina, sa tingin nila ay masyadong mataas ang pagpapahalaga ng kanilang ama. Paano naman kayang bigyan ng ganitong parangal ang isang batang doktor na hindi pa umabot sa 30 taon? Ang
Dangal ng Chinese doctor, ay pinakamataas na parangal na maibibigay sa isang doktor sa bansa. Sinusukat nito hindi lamang ang husay sa paggamot kundi pati na rin ang kabutihang asal, at siyang huwaran ng lahat ng doktor sa bansa. Tanging si Martin Wei ang may bahid ng pag-iisip sa kanyang mga mata. Masyado pong mataas ang papuring ibinigay ninyo, Mr. Wei. Bata pa po si Dr. Ye at marami pa siyang dapat matutunan sa hinaharap. Baka po hindi niya kayang tanggapin ang ganitong taas na parangal. Nagulat si Manuel Zhao at mabilis na nagsalita para sa pagiging mapagpakumbaba ni Brian. Din Zhao, napakaswerte ng inyong Beijing 3rd Hospital dahil sa pagdating ng magandang doktor na ito. Alagaan ninyo siya mabuti at huwag ninyong hayaan na mapahamak siya. Umiling si matandang Wei at hindi na sumagot pa sa mga salita ni Manuel. Sa halip ay tumingin siya rito na may malalim na kahulugan. Mr. Wei, huwag po kayong mag-alala. Si Dr. Ye ay isang mahalagang doktor sa aming ospital. Hindi po namin hahayaan na mapahamak siya. Nagulat si Manuel ngunit mabilis na sumagot. Oo nga naman. Ang ganitong uri ng talento ay hindi lamang mahalaga sa inyong ospital kundi pati na rin sa buong komunidad ng mga doktor sa China. Kailangan nating bigyan siya ng libreng at magandang kapaligiran para mas lalo siyang umunlad. Upang siya ay makatulong sa pag-unlad ng medisina ng ating bansa. Nang makitang naiintindihan ni Manuel ang kanyang mensahe, tumango si matandang Wei ng may kasiyahan. Boss, hindi ba't may plano ang Ministry of Health na tumutok sa pagpapaunlad ng ilang bagong ospital? Sa tingin ko naman ay angkop ang Beijing 3rd Hospital at nakakatugon ito sa mga kondisyon. Ang mga doktor dito ay batang-bata pa, masigla, mahusay sa paggamot, may magandang asal, at handang magsumikap. Pag-uusapan ko na kay Minister Huang ng Ministry of Health para isama ang inyong ospital sa mga susuriin. Matapos kausapin si Vice Dean Manuel, lumingon si matandang Wei kay Jason Wei na nasa tabi niya. Opo. Hindi inaasahan ni Jason na matapos ang mahabang panahong hindi siya nakikialam sa ganitong mga bagay, biglang sasali pa ang kanyang ama sa plano ng Ministry of Health. Nagulat siya ngunit mabilis na nakabawi at seryosong tumango. Ikaapat kong anak, hindi ba't lagi mong sinasabi na marami kang pera ngunit wala kang mapagdadalhan? Kung mayroon kang pera, maaari mong itulong ito sa pag-unlad ng bansa. Maraming bagay ang nangangailangan ng pondo sa kasalukuyan, lalo na sa pagpapaunlad ng medisina sa China. Matapos kausapin si Jason, lumingon naman si matandang Wei kay Martin Wei. Papa, alam ko po. Huwag po kayong mag-alala, tutulong ako ng buong puso sa pagpapaunlad ng Beijing 3rd Hospital. Sa isip-isip ni Martin ay napangisi siya. Ang kanyang sinasabi na, wala nang mapupuntahanan ang pera, ay nangangahulugang wala siyang mabuting proyekto para ipamuhunan ito, hindi naman ibig sabihin ay hindi na niya alam kung paano gastusin ito. Ngunit alam niya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang ama, kaya naman agad siyang nagbigay ng pangakong tutuperin niya ito. Nang makitang naiintindihan ni Martin ang kanyang mensahe at handang gawin ito, lumitaw ang ngiti ng kasiyahan sa mukha ni matandang Wei. Ang kanyang asawa ay matagumpay na nailigtas sa Beijing 3rd Hospital, at si Brian Ye ang nagsalba sa kanya nang wala na silang ibang pag-asa. Lubos siyang nagpapasalamat kay Brian at gustong ipakita ito kahit paano. Dahil tinanggihan ni Brian ang alok ng kanyang mga anak na pasasalamat, napagpasyahan niyang ibigay na lang ang suporta sa Beijing 3rd Hospital. Alam din niyang may malalim na pagmamahal si Brian sa maliit na ospital na ito, kung hindi man, hindi niya ito tatanggapin bilang trabaho dahil sa kanyang husay sa paggamot. Mr. Wei. Lubos na nagulat si Manuel Zhao. Parang isang napakalaking regalo mula sa langit ang tumama sa kanya at hindi niya alam kung paano haharapin ito. Ang plano ng Ministry of Health para sa pangunahing pagpapaunlad. Ito ay isang bagay na hindi niya man lang naisip na makakamit. Din Zhao, gawin ninyo ang lahat para mapaunlad ang Beijing 3rd Hospital bilang isang pandaigdigang antas na ospital. Huwag ninyong sayangin ang pag-asa ni Mr. Wei sa inyong ospital. Tumingin si Jason Wei kay Manuel na may malalim na kahulugan. Mr. Wei? Mr. Wei? Huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya para pamunuan ang Beijing 3rd Hospital mula sa itaas hanggang sa ibaba. Gagawin po nating isang pambansang first class na ospital sa Yanjing City. Hindi po namin sasayangin ang pag-asa ninyo sa amin. Masiglang nangako si Manuel Zhao kay matandang Wei, Jason Wei, at sa iba pa. Lumingon si Brian at nakita si Professor Walton na tumatakbo papunta sa kanya na may pag-aalala sa mukha. Nang makita niya ang bilis na takbo ni Professor Walton, nagulat siya at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Dr. Ye, magandang araw po. Matagal na po akong naghihintay dito para sa inyo. Matapos makarating sa harapan ni Brian, lumitaw ang ngiti ng kaginhawaan sa mukha ni Walton.
Professor Walton, mayroon po ba kayong kailangan sa akin? Tumingin si Brian kay Green na nasa likuran ni Walton, at muling kumunat ang kanyang noo. Napakaganda ng operasyong iyong ginawa kanina. Hindi ko makalimutan ang husay na ipinakita mo. Lumitaw sa mukha ni Walton ang taos-pusong paghanga at pagpapahalaga. Salamat po sa inyong papuri, Professor Walton. Bagamat hindi niya masyadong gustong makipag-usap pa kay Professor Walton, alam niyang, hindi dapat suntukin ang taong nakangiti sa iyo, dahil sa kagandahang loob ni Professor Walton, nahihiya siyang baliwalain sila ng diretsyo. Dr. Ye, ang operasyong iyong isinagawa ngayon ay ang pinakamaganda at pinakamakahanga-hangang operasyon na nakita ko sa buong buhay ko. Mayroon po akong ilang katanungan tungkol sa operasyong iyon na hindi ko maunawaan. Gusto ko pong humingi ng payo sa inyo. Baka naman po ay mabigyan ninyo ako ng pagkakataong makasama kayo sa hapunan. Lumitaw sa mukha ni Professor Walton ang ekspresyon ng pag-asa. Si Green naman na nasa tabi ay nakatingin sa kanyang iginagalang na guro na nag-aabang ng sagot ni Brian, at bahagya namang kumirot ang mga sulok ng kanyang bibig. Ito ay ang kanyang guro, si Professor Walton. Isa siya sa mga pinakamahalagang kandidato para sa susunod na Nobel Prize, at kilala siya ng mga makapangyarihang tao sa Estados Unidos. Mula noon pa man ay siya ang hinahangaan at hinahabol ng maraming tao. Paumanhin po, Professor Walton, wala po akong oras ngayon at hindi ko po mapagbibigyan ang inyong kahilingan. Umiling si Brian at diretso niyang tinanggihan ang kahilingan ni Walton. Kung mayroon siyang oras, hindi niya ipagkakait na makasama si Walton sa pagkain at makipag-usap sa kanya. Totoo namang may husay si Walton at may malalim na kaalaman sa larangan ng neurosurgery. Para kay Brian, ang pakikipag-usap sa kanya at pag-aaral ng kanyang mga pananaw ay isang magandang pagkakataong matuto ng bago. Ngunit wala talaga siyang oras ngayon pagkatapos ng mahabang operasyon ay kailangan na niyang magpahinga, at kailangan pa niyang tapusin ang ilang gawain para sa bukas na pasukan ng mga pasyente. Kung ganoon po, napakasayang naman. Lumitaw ang ekspresyon ng pagkabigo sa mukha ni Walton. Binata, huwag kang mag-isip na dahil natapos mo ang isang operasyon ay napakalakas mo na. Alam mo ba kung sino ang aking guro? Alam mo ba kung gaano karaming tao ang naghihintay ng pagkakataong makasama siya sa pagkain? Nang makitang tanggihan ng diretsyo ni Brian ang imbitasyon ng kanyang guro, hindi na napigilan ni Green na magsalita. Hindi naman talaga napakalaking bagay na natapos mo ang operasyon, ngunit ikaw. Sinasamahan ko ang aking guro ngayon, may karapatan ka bang makialam? Biglang lumamig ang mukha ni Brian. Hindi na ito ang unang pagkakataong binabatikos siya ng lalaking pangalan ay Green. Kahapon pa lang ay hindi na siya komportable sa ugali nito. Hindi lang ito umaasal na parang mas mahusay pa siya kaysa sa iba, kundi patuloy pa itong nanunukso at binabatikos siya ng walang dahilan. Akala ba niya ay madaling galugarin si Brian? Hindi ba niya napapansin na sinusubukan niya itong pag-alitan at pagilitin? Ang dahilan lamang kung bakit hindi siya nakikipag-away ay dahil sa respeto niya kay Professor Walton, ayaw niyang makipag-away sa kanyang estudyante. Ngunit kung patuloy itong walang modo, hindi na niya ito kakausapin ng magalang. Ikaw. Hindi inaasahan ni Green na sasabihin ni Brian ang ganitong mga salita ng diretsyo. Namula ang kanyang mukha, tinuturo niya si Brian habang namumula ang mga mata. Gusto niyang sumagot ngunit hindi siya makapagsalita. Green, tumigil ka nga. Bago pa makapagsalita si Green, pinagalitan na siya ni Walton. Ang walang modo na estudyanteng ito ay palaging ginagamit ang pangalan niya para ipagmalaki ang sarili, hindi na niya ito pinapansin dati dahil wala naman itong masamang epekto. Ngunit ngayon ay nagawa pa nitong makipag-usap kay Brian ng ganyan. Bulag ba ito? Hindi ba niya nakita ang husay ni Brian sa operasyon? Hindi ba niya nakikita na si Walton mismo ay gustong matuto mula kay Brian? Sinadya ba nitong ipahiya siya? Professor Walton, mayroon pa po akong ibang gagawin. Mauuna na po ako. Tumingin si Brian ng malamig kay Green bago kausapin si Walton. Bago pa makapagsalita si Walton, tumalikod na siya at mabilis na umalis. Dati pa naman ay balak niyang makipag-usap pa kay Walton, ngunit dahil sa kaguluhang dulot ni Green ay napagpasyahan niyang umalis na lang. Dr. Ye. Dr. Ye. Hayaan ninyo pong ipaliwanag ko. Nang makitang umalis na si Brian at mukhang galit na ito sa kanila, mabilis na hinabol siya ni Walton para ipaliwanag, ngunit hindi na ito pinansin ni Brian. Sinigaw ni Walton ng ilang beses ngunit hindi siya pinansin, kaya naman napilitan siyang tumigil at napabuntong hininga na may pagkabigo sa mga mata. Guro, bakit ninyo pinapahalagahan ang isang taong walang modo? Hindi napigilan ni Green na magsalita. May lakas ka pang magsalita. Alam mo ba kung ano ang ginawa mong kasalanan kanina? Nabalik sa katinoan si Walton at masamang tumingin kay Green.
Nang maalala niya na dahil sa pagkakasakit ng ugali ni Green ay hindi niya na natanong ang mga katanungang nais niyang itanong kay Brian, naramdaman niya ang galit na dumagsa sa kanyang puso. Parang apoy ang mga mata niya habang tinitingnan si Green. Guro, hindi naman po kailangang maging mabait tayo sa kanya. Isang taong akala niya ay may husay na siya at naging mayabang lang naman po siya. Matyaga at matigas ang mukha ni Green habang nagsasalita. May konting husay lang. Ang lalaking ito ay nagsasabing may konting husay lang si Brian. Bulag ba ito? Sinipa na ba ng kabayo ang utak niya? Hindi ba niya alam kung gaano kahirap ang operasyong iyon? Nang marinig ang mga salita ni Green, muntik nang tumalon at sumigaw si Walton sa galit. Guro, alam ko pong nalilito kayo sa ipinakitang husay niya sa operating room. Akala ninyo po talagang natapos niya ang operasyon kaya naman ninyo siya hinahangaan. Habang handa nang sumigaw si Walton, muli namang nagsalita si Green. Ha! Nagulat si Walton at tumingin kay Green na may pag-aalangan. Ano raw ang ibig nitong sabihin? Sinasabi ba nitong hindi talaga natapos ni Brian ang operasyon? Ngunit nakita naman nilang natapos niya ito sa operating room. Bulag na ba talaga ito? Guro, sa tingin ko po ay peke lang ang ginawa ng taong apelyido ay sa operating room. Ang mga kasanayang ipinakita niya ay peke lamang. Tumingin si Green sa kanyang guro na si Walton at ibinahagi ang kanyang sariling opinyon. Nang makitang hindi pa rin ito makapaniwala, nagpatuloy siya ng may pagtitiis, Guro, isipin ninyo po kung gaano kahirap ang operasyong iyon. Sinuri na natin ito dati at alam nating imposibleng matapos ito. Paano naman kayang makakaya ng batang ito mula sa China na apelyido ay Ye? Dati pa naman ay handa na siyang sumigaw at sabihing walang katotohanan ang mga sinasabi ni Green. Ngunit nang marinig ang paliwanag nito, biglang nagkaroon siya ng kaunting pagdududa sa kanyang isip. Maaari bang talagang makaya ng batang doktor mula sa China ang ganitong kahirap na operasyon? Maaari bang makayanan niya ang mahigit 1 oras na mataas na intensity ng trabaho? Guro, napakasimple lang naman po nito. Hintayin na lang po natin ng 2 araw para tingnan kung paano gumagaling si Mrs. Wei. Kung talagang gumaling siya, doon pa lang natin patunayan na natapos nga ng taong apelyido ay ang operasyon hindi pa huli para magtanong ng mga katanungan sa kanya. Kung hindi naman siya gumaling at nagsisinungaling lang ang lalaking iyon, hindi na po natin kailangang magsayang ng oras sa kanya, hindi ba po? Nang makitang medyo naiimpluwensyahan na si Walton at medyo naniniwala na sa kanyang mga salita, agad siyang sumigla at nagpatuloy pa ng pagsasalita habang mainit pa ang usapan. Mukhang may punto ka naman. Naramdaman ni Walton na may katotohanan ang mga sinasabi ni Green. Bukod pa rito, hindi naman siya nagmamadaling umuwi mula sa China ngayong pagkakataong ito hindi pa huli para magtanong kay Brian pagkatapos ng 2 araw. Guro, huwag po kayong mag-alala. Kung mapatunayan pong talagang napagaling niya si Mrs. Wei, pupuntahan ko po siya at hihingi ng paumanhin. Nang makitang tinanggap na ni Professor Walton ang kanyang opinyon, ngumiti si Green at nagsalita pa. Sige na. Huwag kang mag-alala kung mapatunayan naman na binibiro lang tayo ng lalaking iyon at hindi talaga niya nagawang gumaling si Mrs. Wei, hindi ko siya papalagpasin. Nang marinig ang mga salita ni Green, lumitaw na ang ngiti ng kasiyahan sa mukha ni Walton. Ang pagkilala sa sariling pagkakamali ay isang mabuting ugali sa larangan ng akademya. Habang natutuwa siya sa ugali ni Green, biglang naging seryoso ang kanyang mukha kung patunayang peke ang ginawa ni Brian sa operasyon, hindi niya ito papalagpasin. Hindi lamang dahil ayaw niyang malinlang kundi dahil si Martin Wei ay kanyang kaibigan. Nang marinig ang mga salita ni Walton, nagningges ng kagalakan at pagmamalaki ang mga mata ni Green. Ito ang tunay na layunin ng kanyang mga sinasabi, gusto niyang mapaiyak si Walton at magalit kay Brian. Kung hindi dahil sa posisyon ng kanyang guro, kahit na matunayan na peke si Brian ay baka hindi niya ito magawa ng paraan. Ngunit iba ang kanyang guro na si Walton. Batay sa posisyon ni Walton sa puso ni Martin Wei, basta lang magkaroon ng opinyon si Walton laban kay Brian, hindi na ito makakapagtagumpay sa larangan ng neurosurgery at tiyak na mapapahamak pa ito sa kamay ng pamilyang Wei. Batang apelyido ay hintayin mo lang na maipakita kung peke ka. Hintayin mo ang iyong katapusan. Lumitaw ang masamang ngiti sa mukha ni Green habang siya ay naiisip iyon. Sa kanyang puso ay naniniwala siyang imposibleng matapos ni Brian ang operasyon at tiyak na peke lamang ito. Pagkatapos ng 2 araw, kapag hindi pa gumaling si Mrs. Wei, malalaman na nilang lahat ang katotohanan. Dr. Ye. Nang makarating sa parking lot at hanapin ang kanyang paradahan, handa na sanang umalis si Brian Ye nang mapansin niya si Dr. Allison Zhao na nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan. Nagulat siya at nagpakita ng pagtataka sa kanyang mukha, bakit po kayo narito? Naghihintay ako sa inyo.
Malamig ngunit mahinahong sagot ni Allison. Naghihintay sa akin. Lalong nagulat si Brian, at lalong kumunat ang kanyang noo. Dr. Allison, may kailangan po ba kayong tulong? Alam kong tapos na ang operasyon at medyo pagod na kayo, ngunit mayroon po akong kailangang sabihin sa inyo. Bago pa makapagsalita si Brian, mabilis na nagpatuloy si Allison, umalis ka na kanina, at alam kong pagod ka na. Gusto kong imbitahin ka sa isang pagkain para pasalamatan ka hindi para sa anumang bagay kundi para sa inyong pagiging mahusay na doktor. Hindi na po kailangan, at maraming salamat po sa inyong kabutihan. Umiling si Brian at diretsyong tinanggihan ang alok. Kahit na alam niyang bihira ang pagkakataong makasama si Allison at ang iba pang mga doktor, ayaw niyang magkaroon ng mas maraming ugnayan sa kanila, at hindi niya kailangan ng anumang uri ng pasasalamat mula sa kanila. Hindi, paano ko siya makikilala ng husto? Mabilis na umiling si Brian binawi ang naunang pagtanggi sa paanyaya at kanyang pinaunlakan si Dr. Allison. Palihim niyang inayos ang usapin sa Blue Dragon Society. Bagamat ang Blue Dragon Society mismo ay isang ang basura, at ang mga nilinis niya ay nararapat lamang, hindi naman talaga siya pulis, at hindi rin naman siya isang legal at marahas na organisasyon. Hindi legal ang mga pamamaraang ginamit. Kung talagang mahuhuli sila ng pulis, tiyak na mapipilitin silang kumain ng kaldero, kaya para maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, hindi niya kailanman ipapaalam sa mga tao kung hindi lang ito ang huling paraan. Kung ganoon, bakit mo naman sinabi yan ngayon lang? Nakatitig si Dr. Allison Zhao kay Brian medyo nag-aalangan ang ekspresyon nito. Aba, ang lalaking may apelidong Gao ay napakayaman, mukhang mabuting tao naman yan, at hindi ba't puro palabas lang yan sa TV. Ang mga taong tulad nito ay karaniwang napakasama, at ang kanilang mga pribadong buhay ay magulo. Ngumisi si Brian ng alanganin, at nakahanap ng dahilan para magtago. Ganoon ba? Tumingin si Dr. Allison kay Brian ng may nahihiyang tingin, at biglang may naalala, bahagyang namula ang ekspresyon ng kanyang mukha, at yumuko ang kanyang ulo. Ibig sabihin Dr. Allison, wala ka naman talagang balak makasama si Christian Gao, di ba? Nang makita ang walang emosyong anyo ni Dr. Allison, hindi napigilan ni Brian ang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Nag-aalala ka ba sa akin? Tumingin si Allison kay Brian Siyempre naman. Walang pag-aalinlangang tumanggo si Brian, ikaw ang napakahalaga kong kaibigan. Siyempre, ayokong makita kang pumasok sa apoy. Kaibigan lang ba talaga? Tiningnan ni Dr. Zhao si Brian ng may kakaibang tingin, may kakaibang ekspresyon sa mukha, at hindi mapigil ang magsabi, paano mo nalaman na ako ang pumasok sa fire pit, hindi sa pinto ng kaligayahan? Dr. Allison, naniniwala ka ba sa akin sa bagay na ito? Ang aking pang-anim na pandama ay napakatalas at hindi ko ito kailanman pinalampas. Sa tingin ko ang taong may apelyido Gao, si Christian, ay hindi isang mabuting tao, kaya tiyak na hindi siya isang mabuting tao. Nag-aalalang sabi ni Brian Hindi ko sinasadyang makasama siya. Nang makita ang tila balisa sa mukha ni Brian, dahan-daang nagsalita si Dr. Allison Zhao. Mabuti naman. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Brian nang sabihin ni Dr. Zhao na wala siyang planong makasama si Christian Gao. Pero agad niyang naramdaman na may mali. Dahil walang plano si Allison na makasama si Christian, ano ang sinabi nito ngayon lang? Hindi ba't pang-aasar lang ito sa kanya? At talagang tinutokso siya ni Dr. Allison. Dr. Zhao, hindi ko inakalang magbibiro ka. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mukha ni Brian Hindi niya lubos maisip na si Dr. Allison Zhao, na kasing lamig ng isang iceberg at hindi man lang umimik, ay magbibiro, kung hindi ay tiyak na hindi siya maloloko ni Dr. Zhao. Dahil ayaw mo akong makasama si Christian Gao, tiyak na handa kang tulungan akong maalis si Christian. Hindi sinagot ni Allison ang mga sinabi ni Brian, bagkus ay dahan-daang nagsalita. Siyempre naman. Tumanggo si Brian ng walang pag-aalinlangan. Sa pagitan niya at ni Christian Gao, dapat magkaroon ng likidasyon sa malaot madali. Para sa publiko, para sa hustisya, para sa mga inosenteng taong namatay sa aksidente sa sasakyan, magpahinga alang-alang sa espiritu ni Renato Huang sa kalangitan, para sa mga pinatay ng Blue Dragon Club at ni Christian Gao na mapayapang mamamahinga. Sa pribado, upang maipaghiganti ang magkakasunod na pagpatay kay Christian, tiyak na hahanapin niya si Gao upang makipag-ayos kahit na ito ay pampubliko o pribado. Kaya naman, ayaw na ayaw niyang makitang may relasyon sina Dr. Allison Zhao at Christian Gao. Iyon ang pinakamasamang balita para sa kanya. Ngayong sinabi na ni Dr. Zhao na tulungan siyang maalis si Christian, natural lang na wala na siyang masabi.
Pagkatapos tumango, muling seryosong tiningnan ni Brian si Dr. Allison, Dr. Zhao, gawin mo ang anumang ipagawa mo sa akin, hindi ako magsasalita ng kahit ano. Sigurado ka. Tumingin si Allison kay Brian Ye, isang kakaibang liwanag ang kumislap sa kanyang magagandang mata. Sigurado ako. Nang makita ang ekspresyon ni Dr. Zhao, bahagyang naramdaman ni Brian na may mali, ngunit nagngingit-ngit siya at tumango. Hanggat walang kinalaman si Allison kay Christian Gao, makikilala niya ang ipinagagawa sa kanya ni Dr. Zhao. Kung gayon, simula bukas, pumunta ka sa ospital para sunduin ako mula sa trabaho araw-araw. Mabagal na sabi ni Dr. Allison Zhao. Ano? Natigilan si Brian Ye. Araw-araw siyang sinusundo ni Christian Gao galing trabaho, akala ni Kaya natural lang na hindi na niya ako guluhin pa. Mahina akong sabi ni Dr. Zhao. Ito. Natural na alam ni Brian ang ibig sabihin ni Dr. Allison, at alam din niya na ang pamamaraan ni Dr. Zhao ay talagang isang mahusay na pamamaraan, ngunit palagi siyang nakakaramdam ng kaunting pagkailang sa kanyang puso, at tila medyo kakaiba ito. Nakakahiya ba para sa iyo? Natatakot ka ba na hindi magkaintindihan ang girlfriend mo? Kumunat ang noo ni Allison habang nakatingin kay Brian na nauutol at nahihiya. Hindi, wala akong kasintahan, basta. Dr. Zhao? Hindi maganda yan, natatakot akong maapektuhan ang reputasyon mo. Umiling si Brian na may nag-aalangan na ekspresyon sa kanyang mukha. Wala akong pakialam sa iniisip ng iba. Walang pakialam na sabi ni Dr. Allison Zhao. Ito. Sige. Nang makita ang walang pakialam na ekspresyon sa mukha ni Dr. Zhao, agad na naunawaan ni Brian Ye kung gaano siya kawalang kwenta. Sa ugali ni Allison, paano niya nabahala ang tinatawag na problema sa reputasyon? Kailan pa naging mahalaga kay Dr. Zhao ang opinyon ng iba? Kahit medyo hindi pa rin siya mapakali, sa loob ng ilang panahon, hindi siya makahanap ng dahilan, kaya tumango siya at sumang-ayon. Boom! Sa opisina ni Christian Gao, si Christian, nakatatapos lang ng isang oras ng trabaho, ay tumingin sa mga text message na nakadisplay sa screen ng telepono at marahas na hinampas ang mesa. Ang kanyang gwapong mukha ay napakalungkot na halos tumulo na ang tinta. Dinala talaga ni Dr. Allison Zhao si Brian Ye sa Bayan Villa. Ang balitang ito, parang isang matalas na espada, ay direktang itinusok sa kanyang puso. Susmariosep kayo. Dr. Allison Zhao. Namumula ang mga mata ni Christian Gao, at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyong sa likod. Kung noong huling beses na narinig ko ang balita na sina Brian Ye at Dr. Allison Zhao ay pumunta sa isang western restaurant para kumain ng magkasama, para kay Christian, medyo naiinggit lang ito. Ngayon, ang balitang ito ay tila isang kislap mula sa asul na kalangitan, na nagpapagalit kay Christian ng husto. Hanggat nasa bilog ka, alam mo na ang Bayan Villa ay isang banal na lugar para sa pakikipag-date. Ito ay isang lugar kung saan nakikipag-date ang maraming anak at kaibigan sa China. Ngayon ay dinadala ni Dr. Zhao si Brian sa lungguhit doon. Kailangan mo bang ipaliwanag ang ibig sabihin nito? Ang lalong nagpagalit at nagpabaliw sa kanya ay ang kahulugan sa likod ng inasal ni Dr. Allison Zhao. Napakalaki ng bilog sa China. Dinala ni Allison si Brian Ye sa Bayan Villa ng may pagmamalaki. Natatakot ako na nang matanggap niya ang balita, maraming tao sa lungsod ang nakatanggap din ng balita. Sa mga nakaraang taon, sino ba sa grupo ng mga kaibigan sa China ang hindi nakakaalam na hinahabol niya si Dr. Allison Zhao? Ngayon, ang inasal ni Dr. Zhao ay isa lamang malaking sampal sa kanyang mukha, mas mabangis pa kaysa sa isang sampal sa mukha. Ginagamit ni Allison ang pag-uugaling ito para sabihin sa kanya na si Christian Gao ay hindi niya ito itinuturing ng seryoso, at wala siyang pakialam sa mukha nito. Dr. Allison Zhao, dahil hindi mo ako binibigyan ng respeto, huwag mo akong sisihin na hindi kita bibigyan ng respeto. Dr. Brian Ye, oras na para ayusin natin ang mga utang. Ang mga mata ni Christian Gao ay nagpakita ng isang napakalamig na tingin. Matapos kumain at lumabas mula sa Bayan Mountain Villa, inihatid ko si Dr. Allison Zhao pauwi, higit ng 10:00 na ng gabi nang makarating kami doon. Nang makita kong bumaba at umalis na si Allison, hindi napigilan ni Brian Ye na magpakita ng komplikadong damdamin sa kanyang mga mata habang titig na titig siya sa balikat ni Dr. Zhao, payat at malamig ito sa liwanag ng mahinang ilaw ng poste sa daan. Palagi niyang iniisip na si Dr. Allison Zhao ay dapat na isang masaya at kasiya siyang tao. Lalo na nang malaman niya ang tungkol kay Altheo Long, lalong naniniwala siya rito. Sa tingin niya, tanging ang taong may ganap na kumpiyansa sa sarili ang kayang maging tulad ni Allison, walang pakialam sa tingin ng ibang tao. Bukod pa rito, ang isang bodyguard na may lakas tulad ni Altheo ay lihim na nagbabantay sa kanya.
Tiyak na hindi karaniwan ang mga taong mula sa pamilya niya. Ngunit matapos silang mag-usap ngayong gabi, napagtanto niya na ang kanyang mga unang paghuhusga ay hindi ganap na tama. Hindi kasing kumpiyansa nang ipinapakita niya sa labas ang puso ni Allison, at hindi rin kasing masaya ng kanyang iniisip ang buhay niya. Hindi alam kung dahil sa kaunting alak na ininom, o dahil napag-usapan nila si Ginang Wei, mula sa pamilya ni Jason Wei, si Dr. Allison Zhao, na hindi pa minsang nagsalita tungkol sa sarili niyang buhay sa mahabang panahon, ay kusang nagsabi kay Brian ng ilang bagay tungkol sa kanya mismo ngayong gabi. Bagamat hindi pa rin nagbunyag ng marami si Allison, nakuha naman ni Brian ang mas malinaw at tunay na pag-unawa sa kanya. Alam na niya na si Dr. Zhao ay talagang dumaan sa kahirapan. Namatay ang kanyang ina noong siya ay napakabata pa, hindi maganda ang relasyon niya sa kanyang ama, lumaki siyang mag-isa mula pa noong maliit pa siya, at ang kanyang mga gastusin ay umaasa lamang sa mana na iniwan ng kanyang ina. Hindi niya inakala na may ganitong nakaraan si Allison, hindi na nakapagtataka kung bakit naging malamig ang ugali niya. Mabigat na buntong hininga ang pinakawalan ni Brian. Sa mga mata ng maraming tao, hindi maituturing na, nahihirapan, ang buhay ni Dr. Allison Zhao, mula pa sa kanyang magandang record mula pagkabata hanggang sa paglaki, pati na rin sa material na aspeto, si Dr. Zhao ay nagmamaneho ng BMW, nakatira sa villa, at may bodyguard na nagbabantay sa kanya. Dapat ay napakasaya niya. Ngunit naiintindihan ni Brian ang kalungkutan at hirap ni Allison. Sa isang pananaw, magkapareho sila ni Dr. Zhao. Matapos siyang kunin sa ampunan ng matandang lalaki, hindi siya kulang sa anumang bagay sa material na aspeto, maging sa isip ay mayaman din siya, dahil tinuruan siya ng matandang lalaki ng maraming bagay araw-araw at labis siyang minahal. Ngunit may ilang bagay na hindi maibibigay ng pag-ibig ng matandang lalaki, tulad ng pagiging kasama at pag-ibig ng mga magulang, ang pangangailangang makipag-usap sa mga kapantay na edad, at ang kasiyahan sa paglalaro kasama ang mga kaibigan. At ang mga bagay na ito ay matagal nang hinahangad ni Brian mula sa kanyang puso. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita talagang malutas ang problema kay Christian Gao. Matagal nang nakatulala siya bago siya napagtanto na ganap nang nawala sa paningin ang likod ni Allison. Itinago niya ang mga komplikadong iniisip sa kanyang puso at nagpakita ng matigas na ekspresyon sa kanyang mga mata. Kung noong una, pinipigilan lamang ni Brian na magkasama si Dr. Zhao at Christian Gao dahil kay Christian ay kayang yutuan ang mga miyembro ng Blue Dragon Association na gumawa ng maraming masasamang bagay, at napakasama ng ugali niya, kaya naniniwala siyang hindi maganda rin siya sa ibang aspeto, kahit na walang sapat na ebidensya, at iniisip niya kung mabuti ba talaga si Christian kay Allison. Ngayong nakausap na niya si Dr. Zhao, wala na siyang anumang pag-aalinlangan na pigilan si Christian na lapitan siya. Ang mga sinabi ni Allison ay ganap na nagpatunay sa kanyang hinala, si Christian Gao ay talagang isang traidor. Hindi dahil tunay na nagmamahal kay Dr. Zhao ang dahilan kung bakit sinusundan ni Christian siya, kundi dahil gusto niyang makuha ang kayamanan ni Allison at ang suporta ng kanyang ama. Ito ang dahilan kung bakit ayaw tanggapin ni Dr. Zhao si Christian. Bagamat hindi alam ni Brian kung paano napagpasyahan ni Allison iyon, pinagkakatiwalaan niya ang desisyon nito. Sa panahong kasama niya si Dr. Zhao, nakilala na niya ito ng mabuti, alam niyang bagamat bihira magsalita si Allison at palaging mukhang isang yelong napakalayo at malamig, napakasuso at malinaw naman ang kanyang pag-iisip, at kayang makita ang totoo sa maraming bagay. Kapag natapos ko na ang paaralan sa mga susunod na araw, sisimulan ko ng ayusin ang lalaking apelyidong Gao. Pagdating ng oras na iyon, hindi ko na kailangang puntahan ang ospital araw-araw para sunduin si Dr. Allison Zhao, baka kasi maling isipan pa ng iba ang relasyon namin at maapektuhan ang kanyang reputasyon. Nang iyon niya ang sasakyan, gumawa si Brian ng lihim na desisyon sa kanyang puso. Bagamat sinabi ni Allison na wala siyang pakialam sa opinyon ng iba, at alam ni Brian na totoo iyon para sa kanya, hindi niya mapigil ang mag-alala para sa kanya. Sa loob ng bilya, nakatayo si Dr. Allison Zhao sa harap ng malaking bintana sa ikalawang palapag, titig na titig sa pwestong kung saan nakaparada kanina ang sasakyan ni Brian Ye. Umalis na ang kotse ni Brian patungo sa kabilang direksyon ng daan kung saan siya bumaba, ngunit patuloy pa rin siyang nakatingin doon nang walang titingin, para bang naroon pa rin itong itim na Mercedes. Ganito ba ang pakiramdam ng pagmamahal sa isang tao? Matapos ang mahabang panahon, iniangat ni Allison ang tingin mula sa pwestong iyon. Naramdaman niya ang kalungkutan sa kanyang puso, at lumitaw ang pagkalito sa kanyang magagandang mga mata. Matapos mamatay ang kanyang ina, palagi na niyang binalot ang sarili sa isang malamig na baluti, iniiwasan ang ibang tao, at halos hindi na siya lumabas mula roon. Nakalimutan na rin niya kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal sa isang tao, o paano maramdaman ito.
Mapapahiya na naman ba niya ako tulad ng ginawa noon ng taong iyon? Nang maisip ang salitang, mahal. Biglang lumitaw ang takot sa mga mata ni Dr. Zhao. Sa kanyang isipan, hindi niya mapigil ang isipin ang isang pangyayari mula pa noong mahigit 10 taon na ang nakalilipas, malakas ang ulan noon, nag-iisa siyang naiwan sa paaralan, walang payong at hindi makauwi. Parang siya na lang ang natitira sa buong mundo, parang tinanggihan siya ng lahat, at naramdaman niya ang hindi pa nararanasang kalungkutan sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, dumating si Christian Gao na may dalang payong, maingat na inalalayan siya at isinundo pa uwi. Noong panahong iyon, ang kanyang malamig na puso, parang isang yelong nasa libu-libong taon na, ay sa wakas ay natunaw at nagbukas ng isang maliit na siwang dahil kay Christian. Kinaumagahan, pinilit siya ng damdamin na hanapin si Christian, ngunit sa huli ay nakita niya ang isang pangyayaring hindi niya makakalimutan habang buhay, at narinig ang mga salitang hindi na niya makakalimutan. Hawak ni Christian Gao ang isang maganda at kaakit-akit na babae, mahinahon itong pinapatahan at sinasabing ang dahilan lamang kung bakit siya nanliligaw kay Allison Zhao ay para makuha ang suporta ng kanyang ama, at ang taong tunay niyang mahal ay ang babaeng iyon. Sa sandaling iyon, parang ang maliwanag na mundo na nagsisimula pa lamang na mabuo sa kanyang harapan ay biglang bumagsak, at naging madilim ang lahat sa kanyang paningin. Hindi niya inabala si Christian habang pinapatahan nito ang babae. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Matapos umalis, hindi niya sinabi sa sino man ang nangyari. Ngunit mula noong araw na iyon, lalong lumakas ang lamig ng kanyang ugali, at ang kanyang puso, na nakatago sa malamig na baluti, ay hindi na muli kusang lumabas pa. Itutuloy. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.